Wasak ang harapang bahagi ng truck na yan na may kargang malalaking bakal matapos tumagilid sa bahagi ng MacArthur Highway sa Valenzuela. Nagkalat po ang mga karga nitong bakal. Hanggang natanggal na ang truck sa kalsada pero hindi pa naiali sa mga nakahambalang na bakal. Ang ibang detalye, ihahatid namin maya-maya lang. Bagong-bagong balita ngayong umaga, sinabi po ng China Coast Guard na bahagyang nakabanggaan ang isang supply ship ng Pilipinas at isang barko ng China. Nangyari raw yan nang iligal umanong pumasok ang barko ng Pilipinas sa bahagi ng dagat malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa China Coast Guard, gumawa ng sadya at dangerous o mapanganib na paglapit ang barko ng Pilipinas sa barko ng China kaya nagkasalpukan ang mga ito. Hindi raw sinunod ng barko ng Pilipinas ang ilang beses na warning ng China. Walang binanggit sa statement ng CCG kung may nasaktan o may pinsala ba ang mga barko. Wala pang pahayag ang mga otoridad ng Pilipinas tungkol dito. Inanunsyo ito ng CCG ngayong umaga, 2 araw matapos nitong simulang ipatupad ang pulisiyang huhulihin ito ang mga umano'y trespasser sa South China Sea. Nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Tutok lang po dito sa Balitang Hari para sa karagdagang detalye sa balitang ito. Ikinababahala ng ilang mangingisdang Pinoy na hindi na sila makapangisda sa Baho de Masinloc dahil sa ipinatupad na pulisiya ng China na panguhuli sa mga umano'y trespasser. Ayon naman kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, walang dapat ikatakot. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Hindi pumalaot sa Panatag Shoal o Baho de Masinloc ang isang grupo ng mga mangingisda sa Zambales. Kinakabahan daw silang magbaka sakali. Lalo't epektibo na ang pulisiya ng China na manghuli ng mga hindi Chino na papasok sa kanilang inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Baka kami ang masampulan na mahuli at madala sa China kaya tis-tis lang kami. Karaniwan ay lingguhan daw sila kung tumagal doon dahil sumisisid para manghuli ng mga isda. Samahan daw sana sila ng Philippine Coast Guard. Kasi kung hindi na natin babalikan ng Baho de Masinloc, baka lalo nang mawawala sa aming mga mangingisda yung bahura na yun. Sabi ng PCG, nagdagdag na sila ng puwersa sa West Philippine Sea. Ang Philippine Air Force magpapatrolya pa rin doon. May isang grupo ng mga mangingisdang pumalaot pa rin pero hindi umabot sa Baho de Masinloc dahil maalon at may mga Chinese vessel. Grupo-grupo silang pumalaot para maging ligtas. Minimum ng 5 hanggang 10 po ay magkakatabi, magkakasama. Kasi nga, pag may dumating, baka sila, grupo rin silang sumugod. Pero sabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat matakot ang mga mangingisdang Pinoy. Continue with your right kasi that's the only way you can assert your right. Pag natakot ka, talo ka. Tapos pag hinuli, akyat tayo sa tribunal, matatalo, sigurado talo sila, wala silang panalo. Ang Baho de Masinloc nasa EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kaya sabi ni Carpio, walang karapatang manghuli ang China. Hindi rin daw dapat makapagpalala ng tensyon sa West Philippine Sea ang pagdulog ng Pilipinas sa United Nations para mapalawak pa ang continental shelf nito sa West Philippine Sea na lagpas pa sa EEZ o 200 nautical miles mula sa coastline. Legal na hakbang daw ito at karapatan ng anumang coastal nation. Wala namang kasabayan na action on the ground at this point kasi nga hindi pa siya final eh. Okay? So kung magre-react badly yung ibang bansa, overreaction na yon. Nobody can say that you are provoking a crisis. No, because that's your right. It's legal. Hindi raw teritoryo ang gustong palawakin ng Pilipinas kundi maritime zone para mapalawak pa ang sovereign rights nito sa parte ng dagat na maaari nitong manguha ng likas na yaman. Pero limitado lang sa non-living resources gaya ng langis, gas, minerals at sedentary species o mga hindi lumalangoy gaya ng giant clams. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinututulan ng mga bansang kabilang sa Group of 7 o G7 ang anumang unilateral attempt para puwersahang baguhin ang status quo sa South China Sea. Sa G7 Summit sa Italy kung saan nagtipon-tipon ang mga liderato ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at Amerika, kinontra nila ang anilay mapanganib na kilos at pangaharang ng China sa South China Sea maging sa high seas o bahagi ng dagat na hindi kontrolado ng anumang bansa. Pinangangambahan din ng G7 ang ilang beses na pagbomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas. Iginiit ng G7 na walang legal na basehan ang expansive maritime claims ng China sa South China Sea. Mahalaga raw ang papel ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pati ang Arbitral Tribunal ruling noong 2016 para sa mapayapang pag-aayos ng isyu sa dagat ng mga bansa.
Nakiisa naman dito si National Security Advisor Secretary Eduardo Año. Mahalagang batayan daw ang 2016 Arbitral Award para sa mapayapang resolusyon ng mga issue. Dagdag pa niya, malaking bagay ang paninindigan ng G7 para sa pagsunod sa international law at rules-based international order. Nakatuon daw ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa iba pang mga bansa para masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Wala pang sagot dito ang China. Taliwas po sa dagdag singil na inanunsyo noong isang linggo, magkakaroon na daw ng bawas singil ang Meralco ngayong buwan. Halos 2 piso kada kilowatt-hour ang tapyas. Katumbas po yan ng halos 392 pesos na bawas sa bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. Ayon sa Meralco, bumaba ang generation charge kasunod ng iniutos ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin na paniningil ng mga power distributor ng generation cost mula po sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Sumiklab ang sunog sa Makati City at sa Tondo, Maynila nitong magdamag. Balitang hatid ni Bam Alegre at EJ Gomez. Nerbiyos at takot daw ang naramdaman ng mga residente ng Barangay 58 Tondo, Maynila nang sumiklab ang sunog kagabi. May nagpuputukan pang mga linya ng kuryente noong kasagsagan ng sunog. Niliyab na siya dito, as in liyab na liyab siya. Makikita mo talaga yung liwanag dito pa lang po kami paglabas. Then kaya nataranta na talaga kami lahat dito. Lalo na yung mga kaibigan namin dyan, yung mga kakilala namin dyan. Kawawa naman. Nung tinignan ko, nung lumabas ako, nakita ko na po pumuputok na yung kuryente. Katabing bahay lang po namin yan eh. Pangalawang beses na po yan eh. Pero nung una, nadilaan lang po yung likuran namin. Eto talagang totally wala na po talaga eh. Aabot sa 6 na po ang apektadong pamilya na halos wala raw nasalbang mga gamit. So wala po talaga kayo na isalba? Wala po. Sarili, ito lang po isot. Wala na po iba. Ilang residente ang tumulong na rin sa mga bumbero para apulahin ang apoy. Yung asawa ko, saka yung mga kaibigan ng asawa ko tumutulong din po dyan. Halos lahat para na makaano, hindi lang din po maagapan. Maagapan po lahat ng sunog. Pahirapan daw sa BFP ang pag-apula sa sunog. Karamihan kasi ng mga kabahayan sa lugar ay gawa sa light materials kaya mabilis na kumalat ang apoy. Dahil nga doon sa makitid ng kalsada, iskinita, yung mga truck natin hindi agad makapasok. So yung water supply medyo napuputol. Mahigit 4 na pong fire trucks ang rumisponde sa sunog. Naapula ito matapos ang mahigit 3 oras. Walang naitalang nasawi. 3 fire volunteers ang nagtamo ng injuries, kabilang ang isa na natusok ng pako noong kasagsagan ng sunog. Lumalagablab na apoy ang tumupok sa isang pagawaan ng motorsiklo sa Barrio Visaya, Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Nangyari ito pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Hindi bababa sa 8 truck ng bumbero ang kinailangan rumisponde. 3 motorsiklo ang natupok ng apoy. Nakaligtas ang stay-in na mekaniko na si Rochelle Mendoza. Aniya, mabilis daw ang pangyayari at wala siya na isalbang gamit maliban sa isang motorsiklo. Nagtamo rin siya ng galos sa braso. Nakita ko na po, umusok-usok na siya, kaya po madali akong bumalik. Pagbalik ko, pagbukas sa may gate namin, wala na, puno na ng usok. Ang may-ari ng motor shop na pasugod ng malamang nasusunog ang kanilang pwesto. Nagdiwang kasi siya ng kanyang pamilya ng Father's Day kaya wala siya sa motor shop nang mangyari ang sunog. May usok daw. Lumabas siya, nagbabaan na rin ng umuupa. Napakalakas, siguro mga ilang minuto lang nandito kami, napakalakas na ng apoy. Kasi live materials yung bahay. Sobrang lakas, hindi namin alam gagawin namin kaganina. Sa ikalawang palapag, may 2 kwarto rin na may mga bed spacer ayon sa mga bumbero, walang nawawala o nasawi sa sunog. Nakontrol ang sunog pasado 2:00 ng umaga at tuluyang idineklarang fire out ng 2:27 a.m. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng apoy, maging ang halaga ng pinsala. Bam Alegre, EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na po para sa mga balitang hatid ng GMA Regional TV mula sa Luzon at makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Patay matapos makuryente sa live wire ang isang lalaki sa Camarines Sur. Sa Pangasinan naman, nahuli ang pagdanakaw sa isang mountain bike na agad ring naibenta. Ang mainit na balita hatid ni Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Kita sa CCTV na inilalabas ng isang lalaki ang bisikleta mula sa isang bahay sa San Fabian, Pangasinan.
May nag-message sa akin na ninakaw yung bike ko. Hindi ako naniniwala. Biglang sinend sa akin yung video. Hindi ko capture ng CCTV. Kaya sabi ko bike ko yun. Alam ko na bike ko yun kasi yun ang ginagalit ng anak ko kasi pupunta ko sa girlfriend. Sa investigasyon ng pulisya, naibenta agad ng suspect ang mountain bike sa isang fish market sa Dagupan City. Sa tansya na may-ari, nasa 50,000 pesos ang halaga ng kanyang bike. Masama ang loob ko kasi ang balita ko, binenta lang ng 1,400 pesos yun. Hindi naman basta-basta kasi yung bike ko, ma'am. Kaya medyo masama ang loob ko. Agad ding nahuli ang suspect na residente ng San Fabian. Sinampahan na ng reklamo pagnanakaw ang suspect na wala pang pahayag. Hinahanap pa rin ang bisikleta at kung sino ang nakabili nito. Dead on arrival sa ospital ang isang babaeng angkas ng motorsiklo matapos sumalpok sa isang SUV sa San Juan, Batangas. Tumama rin ang motor sa isang poste ng kuryente. Kwento ng isang saksi sa pulisya, mabilis ang takbo ng motorsiklo na nag-overtake sa kanan ng SUV. Batay sa investigasyon, nakainom ng alak ang rider na galing sa isang pista. Nagpapagalin na ang rider at isa pang angkas. Ligtas naman ang driver ng SUV na nakikipag-usap na sa pamilya ng mga biktima. Sinisika pa ng GMA Regional TV Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima at driver ng SUV. Sa Virac, Catanduanes, nahulog ang isang kotse sa halos 7 metrong lalim na bangin. Ayon sa Virac MD RRMO, nahulog ang unahang gulong ng sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumaba ang driver para sana tingnan ito pero hindi niya naitaas na maayos ang handbrake ng kotse kaya nagtuloy-tuloy na sa bangin ang sasakyan. Maswerte namang hindi nasaktan ang driver. Nakahawak pa raw sa wire na ito ang biktima nang matagpuan siyang patayan ang kanyang live-in partner sa Tigaon, Camarines Sur. Kwento ng ka-live-in, sinusubukan ng biktima na mapailawan ng daang katabi ng kanilang bahay. Suwer po, kapot niya. Tapos may ilaw po siya doon ilalagay. Sa pagsusuri ng pulisya, nagtamo ang lalaki ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Paalala ng mga otoridad, huwag basta-bastang gumalaw ng mga linya ng kuryente at sa mga lisensyadong elektrisyan lang ito ipacheck o ipaayos para maiwasang makuryente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang magsasaka sa Ilagan, Isabela ang nasawi matapos na tamaan ng kidlat. Inabutan daw ng ulan na may kasamang kulog at kidlat ang isa sa mga biktima habang nag-aararo sa barangay Cabicera. Sa kalapit lang din na lugar, nakidlatan ang kapwa niya magsasaka habang nag-aayos naman ng mga itatanim. Ayon sa Office of the Civil Defense, mas malaki talaga ang posibilidad na tamaan ng kidlat kapag nasa open field. Kaya kung sakaling abutan sa labas, sumilong agad sa loob ng pinakamalapit na bahay o gusali. Paalala lang, huwag sa mga waiting shed o tent. Kung walang gusali, pwede ring sumilong sa loob ng sasakyan basta't huwag hahawakan ng bakal na bahagi nito. Huwag ding buksan ang radyo o anumang dekoryenteng bagay sa loob ng sasakyan. Kung hindi makakasilong, siguraduhing malayo ka sa anumang posibleng daluyan ng kidlat, gaya ng puno, poste ng kuryente, sampayan o anumang yari sa metal. Umiwas din sa mga basang lugar o malapit sa katubigan. Kung abutan ng thunderstorm sa labas, umupo kung saan ang dalawang paa ay nakatingkayad, pagkatapos pagdikitin ang dalawang sakong. Yumuko at idikit ang siko sa tuhod at takpan ang dalawang tenga gamit ang mga kamay. Mga kapuso, nakaranas po ng thunderstorm ang Metro Manila at ilang karating probinsya nito pong magdamag. Kaya ang ilang lugar, binaha. Gaya po sa bahaging yan ng Daang Hari Road sa South Luzon Expressway o SLEX. Bago mag-alas 5 kanina, hindi humadaanan ng mga light vehicle ang 3 lanes. Ang resulta, bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar. Inabisuhan naman ang mga motorista na manatili sa 2 lanes sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ngayon pong araw, isinailalim ng Pag-asa sa General Flood Advisory ang ilang bahagi ng Central Luzon, Mimaropa Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, BARMM at Davao Region. Pinaalerto ang mga residente, lalo yung mga nakatira po malapit sa mga ilog o nasa paanan ng bundok mula sa banta ng pagbaha dahil sa inaasahang pag-uulan. Sa mga susunod na oras, posible ang light to moderate rain sa halos buong bansa, kasama po ang Metro Manila, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Asahan ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Ang ulang dulot ng hanging habagat at mga local thunderstorm ang mararanasan sa bansa ayon sa Pag-asa. Happy Monday mga mare at pare!
Getting ready to be a super dad na ang British actor na si Henry Cavill. Sa kanyang Father's Day post, ipinasilip ng dating Superman actor ang kwarto ng upcoming baby nila ng Hollywood producer and executive na si Natalie Viscuso. Spotted sa picture ang crib at ilang pang baby essentials. April nang i-reveal ni Henry na buntis ang kanyang girlfriend. Simple yet memorable naman ang naging Father's Day celebration ng pamilya ni Marian Rivera at Dingdong Dantes. May guitar and drum session sila na may kasamang sayawan. Si Dong nakatanggap pa ng special greeting cards mula kina Zia at Sixto. Another milestone naman para kay Sparkle star Benedict Cua na nag-celebrate ng unang Father's Day as a certified dad. Ginisa sa pagdinig ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga ang mga lokal na opisyal ng PORAC kaugnay sa sinalakay na Pogo roon. Katakataka raw kasing nakalusot ang Pogo sa kabila ng maraming questionabling dokumento nito at nabigyan pa ng business permit. Balita hatid ni Darlene Kai. 10 ektaryang lupain, 46 na gusali, libo-libong mga empleyado. Ganyan kalaki at kalawak ang Pogo Hub na ito sa Porac, Pampanga. Ni-raid yan ang otoridad noong June 4 dahil sa pag-ooperate ng walang permit at sa mga report na pugad ito ng mga krimen tulad ng torture, kidnapping, human trafficking, sex trafficking at scamming. Ito na raw ang pinakamalaking iligal na pogo sa buong bansa. Kaya ang tanong ng taong bayan, paano ito nakalusot sa gobyerno? Yan mismo ang pinag-usapan sa isang public hearing na ginawa ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga. Wala kaming kaalam-alam. Ang alam namin, malaki ang tiwala namin sa LGU, kay Mayor Jing, na ang LGU, siya talaga ang merong dapat i-report o kung merong mang danger, merong bang bagong business. Hindi ko po papayagan ng kahit anong krimen, hindi ko po ito tolerate sa aming teritoryo. I will reiterate, I will stand my position. I'm not protecting Pogo or anyone. Ginisa sa hearing ang local government officials ng Porac sa pangunguna ni Mayor Capil. Lumabas kasi sa pagdinig na tuloy-tuloy na nabigyan ng business permit ang Lucky South 99 na operator ng Pogo Hub mula yan 2019 hanggang 2023 sa kabila ng kakulangan sa mga requirements at dokumento. Wala raw silang permit mula sa DENR Environmental Management Bureau. Kulang din daw sila sa kinakailangang occupancy permits. Iginagulat din ng provincial board members pati kinatawa ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry na sa loob lang ng isang araw nabigyan na ng business permit ang Lucky South 99 noong 2019. I am the current business permit and licensing officer po. I just assumed office. Based on records po na hawak ko ngayon, nag-apply po sila ng application around November 11 po of 2019. Kailan na-issue yung business permit po? Business permit. That same day po, sir. On the same day? November 11 po. May lilintikan tayo dyan, on the same day kayo. Sabi naman ng kinatawa ng Business Permit and Licensing Office, prinoseso lang daw nila ang business permit application base sa mga dokumentong ibinigay sa kanila. Mayor, tanong ko lang, bago ka ba mag-issue ng permit para sa mga building, nagpapakondak ka ba ng inspection? Actually, yung routine inspection lang po. Marami rin daw bagay na questionable sa mga ipinapasang dokumento ng Lucky South 99 taon-taon. Base sa kanilang business permit application mula 2019 hanggang 2023, naglalaro lang daw sa 2 hanggang 7 ang kanilang mga empleyado. Hindi na rin binigyan ng Porac LGU ng business permit ang Pogo Hub ngayong taon dahil daw sa violation na nakita ng BFP. Sabi ni Mayor Capil, patunay itong hindi niya kinukonsinte ang Lucky South 99. Base mismo sa mga dokumentong ibinigay ng Porac LGU sa committee hearing, 2 beses nang humingi ng assistance ang Porac PNP sa LGU para inspeksyonin ang Lucky South 99 Pogo Hub. Isa noong August 25, 2023 at ang huli ay nito lang March 24, 2024. Napasok at ininspeksyonan ng LGU kasama ang local police ang Lucky South 99 Pogo Hub Agosto noong nakaraang taon. Base sa isinumite nilang inspection report, nakita nilang wala raw drainage canal sa labas ng compound kaya umaapaw ang maraming tubig. Bakit ang report yung drainage? Ano ba yun? Yung drainage? Yung ba yung test?
We were assisted also by the PNP. However, we did not receive findings on the part of PNP pursuant to their specific request. Nitong Marso lang, sumulat uli ang PNP sa Porac LGU. Sabi sa liham ni Police Colonel Levy Basilio, ang Provincial Director ng Pampanga kay Porac Mayor Kapil, may mga natanggap daw silang ulat tungkol sa mga iligal na operasyon tulad ng money laundering, kidnapping at iba pang karahasan sa Pogo Hub sa Porac. Kaya humihingi sila ng tulong mula sa LGU para matukoy at maipasara ang mga Pogo company sa Porac na wala raw permit. Pero una nang sinabi ni Mayor Kapil, hindi sila pinayagang pumasok sa loob ng compound. Even the PAOK, they need a search warrant to enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kaming power. Pinuna rin ng mga opisyal ng Pampanga Provincial Government ang napakaliit daw na real property tax at bayad sa renewal ng business license kahit napakalaking negosyo ng Lucky South 99. Sa kabuuan ay 14,000 piso lang taon-taon. The problem po siguro, nung pag-upo ko, wala pa talagang tax mapping ang Porac. Pero noong 2019 pagkaupo ko, nagkaroon na ako ng directives na kailangan tayong mag-tax mapping. Hindi natin pwedeng i-daylan yun. Nandiyan na yan, Jing. 2019. Pero nakapatente pa rin kayo sa 4,000 na amilyar. Isang taon. Sabi ni Vice Governor Pineda, sa laki at lawak ng Pogo Hub, dapat daw bilyon-milyong piso na ang amilyar at business license fees ng Lucky South 99. Kapuna-puna rin daw ang umano'y panloloko ng operator ng Pogo. Base kasi sa Letter of No Objection o LONO na ibinigay sa kanila noong 2019, BPO o Business Process Outsourcing ang negosyo ng Lucky South 99. Wala raw umanong nakalagay na anumang may kinalaman sa gaming. Kaya ang tanong ng provincial government, kung ganito ang permit na galing sa LGU, bakit binigyan ng lisensya ng PAGCOR? Ito lang din naman daw ang pinagbasihan ng LGU officials para pirmahan ng LONO at bigyan sila ng permit. Sa lahat ng ito, ang tanong ng mga opisyal ng Pampanga Provincial Government, bakit hindi na ipagbigay alam agad ang mga violations at kahina-hinalang galaw ng Lucky South 99? Para sa PAOK, katakataka ang mga pahayag ng LGU. What transpired in Porac is a very strange occurrence. Bakit po? Di umano, hindi nila binigyan ng mayor's permit po ito for 2024. But from January up until June 4, the place was operating. If the people from Metro Manila, PAOK, DOJ, CIDG, were able to notice this particular scam farm operating without an LGU permit, how come the eyes and ears of our government, which is the LGU, was unable to notice that? Kasama rin daw sa investigasyon ng PAOK ang posibleng pananagutan ng lokal na pamahalaan. Bumuo na raw ng task force ang the Department of Interior and Local Government o DILG para imbestigahan ang lokal na pamahalaan. Sabi ni Vice Governor Pineda, irerekomenda na raw nila sa sangguniang panlalawigan ng pagban ng Pogo sa buong probinsya ng Pampanga, legal man o hindi. Pag-aaralan din daw nila ang mga ebidensya para malaman kung dapat bang irekomenda rin nila ang suspension ng Porac LGU officials. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinatahak ng magkasunod na motorsiklo na yan ang Aguinaldo Highway sa Dasmariñas, Cavite. Maya-maya, biglang huminto ang nasa unahan at umangat ang ulihang bahagi ng motorsiklo. Hindi nakaiwas ang nakasunod na motorsiklo. Parehong sumemplang ang mga rider. Pareho silang dinala sa Traffic Investigation Office ng Dasmariñas. Base sa investigasyon, posibleng preno sa unahang gulong ang napisil ng unang rider, kaya umangat ang bahagi ng minamaneho nitong motorsiklo. Nagkaayos na ang magkabilang panig. Samantala, 5 Chinese at 1 Pinoy ang naaresto matapos umanong masangkot sa pamamaril sa 2 Chinese sa Parañaque. Sinisikap pang kunin ang pahayag ng mga suspect na namaril umano dahil daw sa utang. Balitang hatid ni Darlene Kai, exclusive.
Pumasok ang 4 na lalaki sa isang condominium unit sa Rojas Boulevard sa Parañaque. Maya-maya, 6 na silang lumabas mula sa isang kwarto. Ang isa, nakunang may isinukbit sa kanyang bewang. Sumakay sila sa elevator at umalis sa gusali. Namaril na pala sila noon ng 2 magkapatid na lalaking Chinese nationals. After the receipt of yung report po, nung na-receive namin, immediately tumakbo po kami kagad doon sa lugar. So, nag-coordinate kami doon sa security guard na nandun sa baba hanggang ginaid nila kami papunta doon sa room kung saan yung sinasabi na nagkaroon ng shooting incident. Pagpasok ng mga pulis sa unit, nakita nila ang 2 biktima na duguan at nakahandusay sa sahig. May tama po sila ng bala sa bandang baba ng lower part ng body nila. Isinugod sila sa ospital at stable na raw ang kanilang lagay. Sa tulong ng CCTV at intelligence information, nalaman ng Parañaque Police na 10 ang mga suspect, 2 Pilipino, 8 Chinese nationals. Meron po kami na-receive na report na yung isa sa mga suspects, actually 2 dun sa mga suspects, dun sa shooting incident, is nandoon nakatira sa kabilang tower lang. Matapos yun, sunod-sunod na ang nangyaring pagdakip sa ibang suspects. Isang Pilipinong tumatayong bodyguard daw ng grupo ang inaresto sa kanyang bahay sa Parañaque. Sa loob ng isang hotel room na ito sa Pasay City, inaresto naman ang 2 Chinese nationals. Sa isa namang hotel sa Clark, Pampanga, natuntun at naaresto ang isa pang Chinese national. Sa kabuuan, 5 Chinese nationals at 1 Pilipino ang inaresto. Nakuha sa kanilang 2 baril, 2 sasakyan at 3 motorsiklo. Lumalabas sa investigasyon na may utang ang 2 biktima sa isang grupo ng Chinese nationals na nagpapautang sa casino players. Based on our initial inquiry and investigation, walang lumabas na Pugo-related or IGL-related, these involved personalities. And they were employees or casino sila nagtrabaho. And they have their own junket. Ang arestadong Pilipino, dati na raw nahuli dahil sa carnapping at robbery. Ang isa naman sa mga Chinese nationals ay may kaso ng coercion. 4 pa ang pinaghaharap ng motoridad kasama ang umano'y big boss ng grupo na Chinese national din. Nasa loob lang daw sila ng sasakyan kaya hindi nakuna ng CCTV. Patuloy na hinahanap ang iba pang suspect. Iniimbestigahan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang insidente para malaman kung may kinalaman sa mga iligal na pogo ang mga suspect. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa Hong Kong na ang ilang cast members ng Hello Love Again, kasama si Alden Richards. Pinuri din ni Alden si Barbie Forteza na kasama naman niya para sa upcoming Kapuso series na Pulang Araw. Ito ang latest hatid ni Nelson Canlas. Hong Kong! Ethan is back in Hong Kong. Pero hindi lang si Asia's multimedia star Alden Richards ang tila nagre-reminisce. We are back. Kasama niyang naghahanda para sa Hello Love Again, sina Joros Gamboa at Jeffrey Tam. Kulitan is real para sa hashtag Jejo din na nag-groovy sa balcony ni na Ethan at Choi sa Hello Love Goodbye. Triple ang saya sa trip ng trio na laging magkasama mula sa kanilang room hanggang sa pamamasyal. Sa November 30 na mapapanood ang Hello Love Again na first film collaboration ng GMA Pictures at Star Cinema. Bukod sa Hello Love Again, kaabang-abang din ang karakter ni Alden na si Eduardo sa upcoming Kapuso series na Pulang Araw. Makakasama niya sina Barbie Forteza, David Dicauco, Dennis Trillo at Sanya Lopez. Sa interview ng GMA News Online kay Alden, pinuri ng aktor ang dedikasyon ni Barbie sa pag-arte. Kaya kahit marami ang mabibigat na eksena, naging madali ang paggawa nito. Lalo na't pareho raw silang passionate sa kanilang craft. I ask myself pinagdaanan talaga to? Meron ba sa mga kakilala ko na merong kamag-anak na dinaanan to? Parang napakahirap. I think that's where I get my emotions from when I do scenes. Mapapanood na ang Pulang Araw sa online streaming platform na Netflix on July 26 at sa GMA Prime simula July 29. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita.
Tumagilid sa bahagi ng MacArthur Highway sa Valenzuela ang isang truck na may kargang malalaking bakal. Nagkalat sa kalsada ang mga bakal. Naitayo ang truck matapos ang 6.5 oras. Kwento ng driver, marahan niyang inililiko ang truck noon nang bigla itong tumagilid. Hindi naman daw overweight ang karga ng truck. Arestado sa buy-bust operation sa Barangay Batasan Hills, Quezon City ang isang lalaki. Nakuha mula sa kanya ang nasa 200 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1.3 million pesos. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang pinagkukunan ng iligal na droga ng suspect. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Itinanggi naman ng suspect ang mga paratang. Paliwanag niya, ipinatago lang daw sa kanyang package na hindi niya alam kung ano ang laman. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch sa Mega Manila area o binubuo ng NCR at mga probinsya ng Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ayon sa Pag-asa, posible ang pag-uulan na may kasamang pagkidlat sa mga nasabing lugar sa loob ng 12 oras o hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Maigi raw na magbantay sa mga weather update sa mga susunod na oras. Sa kabila po ng mataas na tsansa ng ulan, pinaalerto pa rin muli ang mga nakatira sa halos 30 lugar dahil sa posibleng matinding init at alinsangan. Ayon sa Pag-asa, maaring sumampa sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Apari, Cagayan at Abukay, Bataan. 46 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Tuguegarao, Cagayan at sa Kasiguran, Aurora. 45 degrees Celsius naman sa Pasay City, Etxague, Isabela, Baler, Aurora at sa Daet, Camarines Norte. 44 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union, Calayan, Cagayan at sa iba, Zambales. Posible namang umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Lawag, Ilocos Norte, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Muñoz, Nueva Ecija, Tanawan, Batangas at sa Viraca, Tanduanes. 42 degrees Celsius sa Itbayat at Basco, Batanes, Olongapo City, Tayabas, Quezon, Legazpi, Albay, Masbate City, Huban, Sorsogon, Pili, Camarines Sur, Rojas sa Mambusaw, sa Capiz at sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Sa nakalipas na 24 oras, bumaba ang water level sa Angat, Ipo, San Roque at Magat Reservoirs. Tumaas naman po ang tubig sa Lamesa, Ambuklao, Binga, Pantabangan at Caliraya Reservoirs. Kahit ganap ng tag-ulan, mainit at maalinsangang panahon pa rin po ang ating nararanasan. Ang paliwanag dyan at aasahang lagay pa ng panahon, pag-usapan po natin kasama ang OIC ng Pag-asa Weather Division, si Mr. Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Oho, Sir Chris, bakit kaya kahit tag-ulan na, di ba, mainit pa rin ang panahon? Sa ngayon, Connie, nakakaranas tayo ng tinatawag nating monsoon break. Bagamat may habagat ang naapektuhan na itong nasa western section lamang ng Southern Luzon at ng Visayas. Kaya base na rin doon sa rainfall data na nakalap natin during the last 5 days, talagang yung concentration ng mga significant amount of rains ay nandito nga sa central at saka southern part, particular na yung mga western section ng Visayas at ng Mindanao area. Pero mapapansin naman natin, dito sa Metro Manila, bagamat hindi katagalan ng pag-ulan, ay nagiging madalas pa rin yung mga tinatawag nating isolated thunderstorms, lalo na sa dakong hapon o gabi. Ano ho yung sinasabing paliwanag, na sinasabing weather phenomena na kahit natirik yung araw, minsan ho biglang umuulan. Maraming haka-haka dyan, di ba? May mga kasama pang tikbalang na kinakasal. Pero syempre, hindi totoo yan. Well, Connie, ang nagpapaulan sa atin, kahit na mainit at malinsangan, tapos biglang uulan ng malakas sa hapon, gabi, minsan may kasama pang mga pagkidlat at pagkulog, yung tinatawag nating mga localized thunderstorm. Kapag mas mainit ang panahon, lalong-lalo sa mga ganitong buwan, na mataas ang moisture content ng ating hangin, mas nagiging mabilis yung tinatawag nating cloud build-up. Nagkakaroon tayo ng mga malabulak na ulap, yung tinatawag nating cumulus clouds, yung bulak na maputi. And then pagdating ng hapon o gabi, mapapansin natin, bukod sa makapal, ay nagiging maitim or dark grayish na yung pinakang cloud base. So, mga thunderstorm cloud na bigla nagpapaulan sa atin, lalo na sa dakong hapon o gabi. Minsan may kasama pang pagkidlat at pagkulog, minsan mga pagbugso ng hangin, minsan nagkakaroon pa tayo ng mga tornadic activity. So kahit wala pong bagyo, basta merong thunderstorm activity sa inyong lugar, ay asahan natin yung mga ganitong pag-ulan. Usually 5 minutes, maximum na yung 1 hanggang 2 oras ng mga pag-ulan. So again, Sir Chris, ano ho ang aasahan nating lagay ng panahon para sa linggong ito, particular na dito po sa Metro Manila?
Well, dito sa Metro Manila, no, Connie, inaasahan natin patuloy ngayong generally mainit, medyo malinsangan, pero may chance pa rin ng mga isolated na thunderstorm, lalo na sa dakong hapon o gabi. So sa mga kababayan po nating papasok ng kanilang trabaho or may mga naka-reading lakad para this week, pinapayan po natin magdala pa rin ng payong, no? Dahil kundi mang protection sa biglaang pag-ulan, lalo sa dakong hapon o gabi, protection naman po natin sa init ng araw. Samantala sa ibang bahagi po ng ating bansa, inaasahan natin mararamdaman yung epekto ng habagat, particular na dito sa western section nga ng Southern Luzon at ng Visayas. So far, wala po tayong inaasahang bagyo na makaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa ngayong darating na linggo. Not even low pressure area po, wala po, ano? Yes, Connie. Kung magkakaroon man, patuloy tayong magbibigay na update agad-agad sa ating mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong binigay sa aming impormasyon na yan, Mr. Chris Perez, ang OIC ng Pag-asa Weather Division. Ito ang inyong Regional TV News. Ihatid na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Pinatay sa kanyang boarding house ang isang lady guard sa Cotabato City. Habang sa Karkar, Cebu, isang babae ang sinaksak ng kanyang kapitbahay. Ang mainit na balita hatid ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Patay ang isang ina sa Karkar, Cebu matapos saksakin sa dibdib ng kanyang kapitbahay. Ang pinag-ugatan ng krimen, ang away ng kanilang mga anak. Ayon sa Karkar Police, dati na umanong may hidwaan ang sospek na kapatid ng live-in partner ng biktima. Paliwanag ng sospek, hindi niya nagustuhan ang masasakit na salitang binitawan ng biktima. Reklamong murder ang isinampa sa kanya. Natagpo ang patay sa kanyang boarding house ang 35 anyos na lady guard sa Cotabato City. Base sa investigasyon, pinasok ng armadong lalaki ang boarding house ng biktima at binaril siya ng 4 na beses. Nawala ang wallet at cellphone ng biktima. Pagnanakaw at personal na galit ang ilan sa mga tinitingnang anggulo sa krimen. Narecover sa crime scene ang 4 na mga basyo ng bala ng caliber 45 pistol. Patuloy ang pagtugis sa nakatakas na sospek. Pinsala sa ulo ang kinamatay ng isang rider ng motorsiklo sa Bacolod City matapos siyang magulungan ng sinusundang truck. Batay sa investigasyon, nagtangkang mag-overtake ang biktima pero nabitin siya at nawalan ng kontrol. Inaresto ang truck driver pero pinalaya rin matapos ang isang araw. Hindi siya nakuhanan ng pahayag. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. 18 hours ang reglementary period. So, i-release talaga namin. Pero siyempre ang release natin, may regular filing naman tayo. Okay. If the family opted to file for criminal charges, we can do so on regular filing. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare na aksidente habang nagbibisikleta ang celebrity chef na si Gordon Ramsay. Hi guys, it's Gordon. You know how much I love cycling and triathlons and Ironman, etc. This week, unfortunately, I had a really bad accident and it really shook me. And honestly, I'm lucky to be here. Yan ang ibinahagi ni Gordon sa social media matapos ang aksidente. Ipinakita niya rin ang malaking pasa na tinamod dahil sa aksidente. Nagpasalamat siya sa mga trauma surgeon, doktor at nurse na tumulong sa kanya. Maliban sa pagiging chef, kilala rin si Gordon bilang cyclist at sa pagsali niya sa triathlons. Sa kanyang Instagram, isinare niya ang ilang larawan bago at matapos ang aksidente. Makikita rin na nasira ang kanyang helmet, kaya may paalala siya sa mga biker. But honestly, you've got to wear a helmet. I don't care how short the journey is. I don't care, the fact that these helmets cost money, but they're crucial. Nagse-cellphone ang lalaking yan habang tila nakabantay sa pintuan ng jewelry shop sa California, USA nang biglang sumugod ang nasa 20 armadong magnanakaw. Pinagbabasag nila ang glass door ng tindahan para makapasok. Nang magtagumpay sila, mabilis nilang pinuntahan ng hile-hilerang mga estante ng mga alahas. Pinagbabasag nila ang mga ito at nilimas sa mga laman. Maswerteng walang nasaktan sa insidente.
Hindi pa tukoy kung gaano kalaki ang halaga ng ninakaw sa jewelry shop. May mga suspect na nahuli pero may ilan pang tinutugis ng pulisya. Hindi bababa sa 19 ang nasawi sa gitna ng Islamic pilgrimage na Hajj sa Saudi Arabia. Ayon sa Jordan Foreign Ministry, 14 ang nasawing Jordanian dahil sa matinding init ng panahon. May 17 ring iba pang nawawala. Sabi naman ng Iranian Red Crescent, 5 Iranians ang namatay pero hindi kinumpirma ang sanhi nito. Wala pang nakukuhang impormasyon ang pamahalaan ng Pilipinas kung may apektadong Pilipino sa insidente, ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Bilang bahagi ng Hajj, nagsagawa ng Stoning of the Devil ritual sa Saudi Arabia. Binabato ang isang pader na sumisimbolo raw sa demonyo. Ito ang marka ng pagsisimula ng Eid al-Adha. Sa Beirut, Lebanon naman, idinaan ang pagdiriwang sa sabay-sabay na panalangin. Pagtapos ng pagdarasal, may mga nangongolekta roon ng donation para makalikom ng pera para sa mga Palestinong apektado ng gyera ng Israel at Hamas sa Gaza. Sa Khan Yunis naman sa Gaza, sa paligid ng mga nasirang gusali ginawa ang pagdarasal. Libo-libo naman ang nagtipon-tipon sa Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem. Pagkatapos ng pagdarasal, namigay ng pagkain ang ilan. Ito ang inyong Regional TV News. Mahigit 4,000 ang nagtipon-tipon sa Rojas Avenue sa Davao City para magdasal bilang paggunita sa Eid al-Adha. Sa pagtitipon, ipinaalala sa kanila ang importansya ng panalangin at pananampalataya kay Allah. Pagkatapos magdasal, nagyakapan sila bilang pagbati sa isa't isa. Sa isang sports complex naman sa Tagbilaran, Bohol, ginawa ang pagtitipon ng mga nanggaling pa sa mga bayan ng Panglao, Dawis at Tubigon. Dumala rin doon ang Indonesian Ambassador to the Philippines. Sa Lawag, Ilocos Norte naman, nagkaroon ng salo-salo pagkatapos magdasal. Namigay rin sila ng mga tubig at pagkain sa mga may hirap. Masaya raw silang maraming bumisita para sa pagdiriwang. Sa Cotabato City naman, may paalala na sumunod kay Allah at maging instrumento ng kapayapaan. Hingi tayo ng update tungkol sa pahayag ng China Coast Guard na bahagyang nagkabanggaan ang mga barko ng China at Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kausapin natin si PCG spokesperson, Rear Admiral Armand Balilo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Opo, paki-confirm nga po yung statement ng China Coast Guard na nagkaroon ng collision sa Ayungin Shoal. Ano pong detalye nyo rito? We're still trying to contact yung mga units natin on the ground at wala pa tayong information doon sa sinasabi ng China. We'll update you once we have the information. Minsan po kasi nauuna tayo sa paglalabas ng ganitong statement. Pero sa ngayon, hanggang ngayon, kino-confirm pa po ninyo? Wala pa kayong information or Sinecheck pa natin, Rafi, no? Wala pang pumapasok na information dito sa office ko. At kung meron na, we'll update you. Opo. Patungkol naman sa no trespassing policy ng China Coast Guard, may naitala na po bang insidente sa nakalipas na 2 araw mula nang ipatupad ito? May mga impormasyon kasing may na-detain na vessel ng Pilipinas? Dito sa Bao de Masinloc, wala tayong naitalang mga insidente, no? Kahapon nagpadala na tayo ng report yung ating mga units dun sa area. At so far, wala pang sinasabing dinidetain ng mga fishing boats ng Pilipinas. In fact, nakapagbigay tayo ng mga ayuda at nakapag-check tayo dun sa vicinity ng Bao de Masinloc. At tuloy pa rin po yung patrol natin at ina-assure natin yung mga fishermen natin sa Bao de Masinloc na nandun po ang Philippine Coast Guard. Ngayon nga po, kung sakali may sumita o talagang hulihin yung ating mga mangingisda, ano po yung dapat nilang gawin, itong ating mga mangingisda? Well, ang unang-unang sinasabi namin ay dapat umiwas tayo dun sa mga ganong sitwasyon. Alam naman natin na meron tayong karapatan na mangisda dun sa exclusive economic zone natin. Pero mas maganda rin na maging matalino tayo at mapagmasid at iwasan natin na umabot tayo doon sa ganong sitwasyon. Meron na po ba tayong senaryo kung ano pwedeng mangyari kapag nangyari nga ito? At pinaghahandaan po ba ito ng PCG? Meron tayong mga senaryo, Rafi, pero paubayan nyo sa amin kung ano ang gagawin namin. That is an operational matter
na we leave it to the ground commander. Panghuli na lamang po, paalala po muli sa ating mga mangingisda na pumapalaot at nagpupunta sa mga lugar na kiniklaim ng China na kanila at posibleng maakusahan sila ng trespassing. Ano pong pahayag niyo sa kanila? Well, sa atin po, yung exclusive economic zone at may karapatan po tayong mangisda. Ipagpatuloy po natin ang pangingisda at asahan niyo pong nandyan yung Philippine Coast Guard at may mga barko pong pinadala ng Philippine Coast Guard sa utos po ni Coast Guard Commandant Admiral Gaban. Okay, patuloy pa kami aantabay sa latest na pahayag mula sa PCG. Maraming salamat po sa inyo. Salamat, Rafi. Si Rear Admiral Armand Balilo ng PCG. Ang mga pulis, sanay na po yan sa mga sari-saring sumbong. Mula sa mga seryosong krimen hanggang sa mga kwelang emergency call. Sa California, USA, may isang nakatakas daw na pinahirapan ang mga pulis. Extraordinary mission para sa ilang tauhan ng Sebastopol Police Department. Yan ang Operation Pickles. Hanapin ang nakatakas na biik. Pero itong biik in the city, hindi pala easy target. Marunong kasing makipagpatintero sa mga pulis. Nakipagtakbuhan pang biik bago ma-corner ng mga otoridad sa tulong ng ilang residente. Kwento na may-ari, pauwi pa lang sana si Pickles matapos niya itong ampunin. Kaya lang nakatakas. Ang likot ni Babe, ha? Babe in the city. Yes. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.